Good morning mga kaswabe. Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Das Marinas, Cavite. Meron na naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang coffee shop owner dito sa may Das Marinas, Cavite. Papakilala ko sa inyo mga kaswabe ang aking espesyal na bisita, si Sir John. Hi, sir. Hi, sir. Good morning. Good morning. Ayun, so, Thank you so much for having us dito sa inyong napakagandang coffee shop. Thank you din po, sir, sa pagpaunlak sa interview. Ayun, mga kaswabe, magandang umaga po sa lahat. Yun. Sir, curious lang ako at para sa ating mga kaswabe, share mo naman sa akin at saka sa ating mga kaswabe kung ano yung story behind kung bakit Coffee Brew ang pangalan ng coffee shop mo. So, ayun, Coffee Brew. Kasi po, nagmula siya sa dalawang pangalan na kinumbine. Coffee, as in coffee talaga. Tapos, brew or brotherhood. Okay. So, ang brew po na BRW din, doon din po siya galing. So, parang kinumbine na lang siya. So, Brotherhood Coffee. Parang ganun. So, parang barako yung dating eh. Parang barako po talaga. So, mga kaswabe, ang ganda ng pangalan kakaiba, no? Coffee Brew. So, masasabi ko dito, mga kaswabe, it's a brilliant idea. Napakaganda ng idea ni Sir John. So, sir, anong year po na-establish itong Coffee Brew? Actually, Coffee Brew na-establish at 2020 talaga. Yung brand. Kasi, nag-start siya as online. Online, yeah. Okay. Tapos, after a year, naging establishment na siya. Nagkaroon na siya ng small coffee shop. Ayan. So, dito rin to nag-start sa Das Marinas? Dito rin talaga. So, during pandemic ito, no? Pandemic po, during pandemic. Daming nangyayari talaga, no? Daming nangyayari. Pandemic, no? Talagang marami nakakapag-isip ng business. Instead na magreklamo, magnegosyo, no? Tama, ang galing, ang galing. So, sir, sa dami-dami ng business, bakit coffee shop ang nagustuhan mong business? Dati kasi gusto ko talaga mag-business na ng coffee shop. High school pa lang, tapos nag-college. After graduation, di natuloy, sir. So, nung nagka-time na possible na magkaroon ng coffee shop, green-up ko na yung opportunity. Push na talaga. Push na talaga. Siyempre, pangarap mo yan eh. Tama yun, sir. So, ano ba yung mga challenges bilang isang coffee shop owner? Ano mga challenges? Challenges, sir. Ako, medyo marami. Unang-una,
as first-time coffee shop owner, sir. May background naman ako sa food industry, kaso wala talaga ako background sa pagtitimpla ng kape sa ingredients. Yun, siguro, yun, yung coffee mismo, sa idea about coffee, then financial, then drive, na magtutulak sa'yo mag-start. Kasi yun yung pinakamahirap, sir, kung paano ako mag-start. Ayun. Kasi yung idea andyan, pero ang pinakamahirap execution talaga. Yun yung ano talaga. Tama po. Kasi minsan hindi hadlang yung wala kang pera. Minsan, kaya nga brotherhood, di ba? Kahit wala kang pera, kung may idea ka, maaring tumulong sila, then mag-i-invest sila sa'yo. Talagang, at least natupad yung pangarap nyo na magtayo ng since high school pa. Talagang dedicated kayo sa mga pangarap nyo. So, sir, ano ba yung sikreto ng maging isang matagumpay na coffee shop? Kasi base sa research ko, 80% yung nag-fail. So, ano bang sikreto para maging matagumpay yung coffee shop? Sa amin, sir, around magti 3 years na kami. Pero hindi ko naman hindi naman namin kiniklaim na successful na talaga kami. Pero when it terms siguro sa brand recognition at saka sa the way we do our job, the way we operate Coffee Brew, ay siguro po is passion and dedication talaga, sir. Tsaka yung sustainability ng owner tsaka ng nagmamanage ng coffee shop. Kasi pag motivation lang po kayo kumakapit. Nawawala yan. Nawawala kasi tayo maraming distraction. Pero pag once na disiplina mo sarili mo, so napapalitan ng discipline yung motivation. Kaya, ayun, mas eager ka na gawin yung gusto mo. Tama. Talaga. Kasi, usually nga, hindi nagtatagal ang business. Pero kayo, mag 3 to 4, 24 years na mag 4 years na, di ba? So, talagang, at least, andon, di ba? Padami yung mga customer. Sure. Kaya yun, talagang maganda yung mga, sir. Yun pala yung mga challenges na paunti-unting nalalampasan at maganda yung takbo ng negosyo. Exactly. Okay. So, sir, maliban sa Coffee Brew, connected ka ba sa iba pang business? Yes, sir. Actually, we have clothing line business. Clothing line business? Clothing shop. Yung UNQ, Prints and Apparel, and meron din po kaming printing shop. Kami din po nagpiprint actually ng mga collaterals namin, marketing collaterals, and mga tarpaulin po. And mga so, anong pangalan ng nyo? Unique Printing Printing and Services. Okay. So, printing services. Connected pala Connected lang po. Parang kami din po nagsusupply sa mga iba naming kailangan sa business. Okay. So, instead na kumuha ng ibang nagsiservice, sa inyo na lang din. Para sa inyo rin papasok yung income. Talagang magandang ideya ng mga kaswabe. Kung gusto nyo magtayo rin ng business, dapat connected din siya sa isa't isa. Okay. So, sir, maliban sa business, ano pang iyong talents and skill? Talents and skill. Yan. Actually, sumali po ako ng The Voice. Joke lang. Joke lang. Mahilig ako sa arts . Arts. So, kung napansin nyo naman to, may mga tattoo ako. Nagpe-painting po ako, ganun. Okay. Tapos, nung high school, sumasayaw. Sumasayaw din kayo? Okay. Tapos, siguro, nagtatato din konti. And siguro ngayon, sir, ang forte ko talaga is graphics. Graphic design. Yun yung mas pinagdutuan nyo na ngayon, panahon. Tapos, nagiging side hustle ko na rin siya. Syempre. Sa umpisa talagang, gano'n naman talaga, na yung parang gusto mo to, hindi katagalan, maging negosyo na rin siya. Tama. Maganda yan, sir. So, ano po ba yung in-offer na coffee at foods dito sa Coffee Brew? Sa Coffee Brew. So, right now po, meron po kaming non-coffee and coffee specials. Meron din po kaming house blends. Ibig sabihin po kami lang po yung
na naggagawa nun. Kasi kami din po yung nagbe-blend ng coffee namin. Okay. So may sarili kaming timpla ng mixture ng kape. Arabica, Robusta, okay lang present. So sa ano po natin, eto, meron tayong menu. Signature drinks po natin, ang pinaka bestseller natin ay Spanish latte tsaka yung yummy brew. Okay. So, yun yung... Sa foods naman po? Sa food, meron kaming pastries ngayon. Pastries naman. Yung croissant, or tinatawag ng croissant. Croissant. Ayun, dun po kami nag-viral at actually. Marami pang iba, no? Na mga foods. At marami pang iba po. Meron. Okay. So, saan kayo ito nag-viral, sir? Saan? Croissant. Croissant? Kasi po yung typical na croissant, di ma-mention ng iba. So, ginawa namin, tinagalog ko. So, KWASONG. Kwasong talaga. Yun na lang. So, kwasong. Yun na yung naging pangalan niya. Naging sounds, kwasong. Sounds Korean din. Sounds Korean. So, panahon din. Italian. Italian din. Sakto sa maganda idea. Kaya pala nag-viral siya. So, sir, ano yung best seller hot coffee dito sa Coffee Brew? Sa hot coffee. Best seller namin sa hot coffee is mochaccino. Hot mochaccino. Mochaccino. May twist to, hindi to kagaya nung nabibili sa mga coffee shop. Ano naman sir, meron sa ibang coffee shop na ganito, pero kami dito ay may nilalagay kaming ibang may gimmick siya. Yun. Ingredients. Okay. So, na kami lang din. So, para siyang cappuccino na mochaccino. Yun yung bestseller sa hot. Yes, sa hot. Okay. Ano naman po ang best-seller iced coffee dito sa Coffee Brew? Ang best-seller namin sa iced coffee, sir, is yung iced, Spanish latte. Spanish latte. Spanish latte namin. So, yun yung... Binabalik-balikan ng Binabalik-balikan. So, ano naman po yung twist dito sa Spanish? Wala naman siya, sir, kakaibang twist na is... Siguro yung kakaiba niya lang, sir, para sa amin, sir, kami yung gumagawa ng sarili naming menu. Tapos, yung beans. Yung beans. Yung beans talaga yung nagpapaiba ng lasa, sir. Okay. Kasi technically, sir, yung temperature, yung dami, yung weight ng beans, tsaka yung mix ng beans, yun yung nagpapaiba ng lasa sa beans. Okay. So, may science pa behind everything. So, ako kasi, sir, gaya ko at sa mga kaswabe natin na nanonood, wala namang ganong idea sa mga ganyan. So, sa mga coffee lovers din na nanonood, siguro na-intend yun si Sir Jan sa mga sinasabi niya. So, ganun pala yun. Nakadepende sa Nakadepende. Kasi, pa tayo, 3-in-1. Diba, ako, ganun lang, 3-in-1 or kung ano yung nandiyan na coffee. Pero pag sir, pag mahilig ka sa kape, you're passionate ka about coffee, and may timbang-timbang pa, so may temperature pa ng tubig, so mag-iiba talaga lasa siya. May notes din siya after. Okay, so ganun pala yung so maliban sa coffee or kape, yung kape, pwede mo siyang pagkakaperahan. So ganun yung mga kaswabe. Kung may mga pangarap din kayo na magtayo ng coffee shop, yon, pwede kayo mag-inquire kay Sir Jan at pumunta kayo dito mismo sa kanilang coffee shop. Ito sa may Das Marinas, Cavite. So sir, ano yung complete address para mapuntahan nila tong Coffee Brew? Ang complete address po natin ay Block 2, Lot 22, Barangay Santa Fe, Das Marinas City, Cavite. Malapit lang po siya sa Gate 1 Lasal. Near front po siya sa may 7-Eleven banda. Yun. So, punta po kayo. Lasal. So, usually, mostly, mga Lasalista. Opo. Yun. Yung mga po natin dito, mga customer natin, tumatambay sila hanggang midnight. Mga taga-Lasal. Ayun, dito sila nag-aaral. Make friends. Ganun. Kaya naman pala, sir. Opo. So, may mga kaya yung makaka-afford sa coffee nyo. Kaya pala. So, magandang location din, no? Opo. Talagang pinagplanuhan at pinag-isipan talaga. So, sir, ano po yung contact number? Ang contact number natin ay 0905-428-1445. Ulitin ko po, 0905-428-1445. Globe po yan. So, contact niyo po kami. Yun mga kaswabe ha. Kung gusto niyo pumunta rito, kontakin niyo si Sir Jan
at para masubukan nyo ang coffee brew kung gaano ito kasarap. Ano yung operation hours ng coffee brew? Operation hours ng coffee brew po is open kami from 9 a.m. To 12 midnight. 12 midnight. Okay. So, ano-ano po yung mga social media account ni Coffee Brew para kung nga gusto nilang ma-check mo na bago pumunta? So, yung social media accounts po natin is present po tayo sa Facebook, Coffee Brew PH Official, and meron din po tayo sa Instagram, Coffee Brew PH Official din. And of course, may TikTok account din po tayo. Okay. Coffee Brew PH. Yeah. Ayun. So yun mga kaswabe. Sir, ayun. Dahil nandito tayo sa Drink All with Super Marns, syempre, kasama na yung pag-review ng alak or wine. So mga kaswabe, ang i-review namin ngayon ay ang Lolea No. 5 Frizzante Rosé or Rose Wine, Hibiscus, and Ginger. So ito sir ay galing pa ng originally from Spain. Wow. Excited na ako sir. So yan, sir, titikman natin to. So bago yan, i-discuss ko lang yung ibang klase pa din ng mga Lolea wines. Okay. So ang Lolea, meron po silang 5 variants mga kaswabe. Lolea No. 1 is Frizzante and Gourmet Red Sangria. Lolea No. 2, Frizzante and Gourmet White Sangria. Lolea No. 3, White Wine, Apple and Elderflower. Lolea No. 4, Frizzante and Gourmet, Organic Garnacha. And then the last one is Lolea No. 5, Frizzante Rosé, Rose Wine, Hibiscus Ginger, which is yun yung i-review natin. Ito yun mga kaswabe. So, what is it? Lolea is a craft gourmet sangria. 100% natural and pasteurized, produced with the perfect combination of good wine, fruit, spices, and unmistakable sparkling touch. For pairing, its fruity taste, its low alcohol content, and its sparkling touch make it the perfect cocktail as an aperitif with meals, mid-afternoon, and of course, in the evening. As of market data, Lolea is present in over 60 countries. Lolea is undisputed leader. Lolea stands for fiesta and joy, the perfect drink to refresh our summer aperitif moments and afternoons with stylish, sophisticated touch. When Lolea appears, the fiesta gets going. Sir Jan, yes, sir. Ang i-review natin ay ang Lolea No. 5. Lolea No. 5. Frizzante, Rose Wine, Hibiscus, and Ginger. Okay. So sir, ito ay, ang takip niya is cap. So, ganun lang siya. Yan. Madali lang tanggalin. Binuksan na natin to kanina. So, ito, pwede ito, kaya ganyan siya design, pwede siya magamit na pantakip. Ganyan siya. So, yun yung purpose niya. Nice. So, sir, gagawin natin is titikman natin ng puro muna. Alright, sir. Kung ano yung lasa niya. Okay. So, ako mag-serve sa inyo, sir, ha? Yan. Okay. Yan. So, tingnan muna natin, sir, sa color niya, no? Parang pale rose, no? Pale pink, yellow or pink, parang ganun siya, no? Parang ganun, sir. Tapos, ang alcohol by volume nito pala, sir, is 8%. 8%. 8%. So, medyo, siya, punchy. Oh. Pang chill-chill lang din. Pang chill-chill lang din. Tapos yung bottle size is 750 ml. Alright. So ngayon mga kasabi, susubukan namin na puro lang, walang ice. So sir, cheers! Cheers. Anong masasabi niyo, sir? Sarap, sir. Masarap, no? Suabe lang? Suabe, lasa-lasa yung, sir, yung ginger, tsaka yung hibiscus, di ba meron? Ayun. Nalalasahan mo siya. Kasi mahilig ako sa,
Mga ginger. Sa mga ginger, mga ganong lasa, yung weird na lasa. Mga turmeric, ganyan. Turmeric. So, pero ito ginger. Pero magkakaano lang din yun eh. Kuha niya. Tapos, dito sa ano natin sir, parang ano natin ng konti. Parang imumug natin para matikman natin muna bago natin lunukin. No? May kaunting pait siya. Pero konti lang. Konti lang. Kayang-kaya. Dahil siguro sa hibiscus. Pero nawawala din kaagad. Tapos dito sa pagpasok sa tiyan, anong nafe-feel mo? May hagod, sir. May hagod na hindi siya mahirap inumin, no? Swabe lang. Medyo mainit. Oo, yan. Tapos, parang ale siya eh, sir. Parang uminom kayo ng ale? Ginger ale? Ginger ale. Ayun. Okay. Masarap. Masarap siya. Tsaka parang umiikot siya sa tiyan ng hindi mahapdi. Hindi mahapdi. Yung parang na-refresh yung tiyan. Ganon na ganon. Ganon na ganon. So sir, busin natin to. Alright. Kasi ang susunod natin ay may yellow naman. Served with extra cold. Extra with cold. Ice. Bukan natin tong may ice. Sarap nga. Sarap. Ano kayo nababagay nitong sa pagkain, no? Siguro, sir, lechon. Lechon. Or siguro seafoods din, no? Seafoods, ayun. So, para siyang bagay siya, sir, na panulak sa mga oily foods. Oily foods. Kasi sweet siya, kasi no? Sweet siya. Sweet nga. So, ito, sir, ay originally from Spain. From Spain. So, medyo maliit yung, nakasulat dito. So, daw, sabi dito, perfect serve with, pala to, dapat meron tayong strawberry. I see. At saka, strawberry and lime. Alright, so dahil, mas masarap siya pang may strawberry. Pero, ito pa lang, sir. Ito pa lang. Wala pang yun, strawberry and lime, pero masarap na. So, ang gagawin natin, sir, dyan, ay lalagyan natin ng yelo para matikman natin kung malamig na siya, lagyan pa natin ng yelo. Kung ano yung magbabago ba yung lasa or mas lalo ba siyang maging suabe. Pero kayo, sir, first time nyo bang matikman to or nakainom na kayo nito before? The brand mismo, sir. First time ko makainom. Ako, nakainom na ako ng Lolea, pero yung number 2. Number 2. Okay. Pero itong number 5, first time ko rin matikman. Usually dito kasi, sir, sa pag-review ko ng mga alak with my guest, kagaya nyo, ang iniinom ko talaga, sir, yung mga hindi ko pa natikman. Alright. Oo. Para mas ma-appreciate ko kung ano talaga yung lasa. Kasi ito, sir, mabenta to sa aming shop, sa Drink All Wine and Liquor Shop. Alright, oo. So, ito yung maraming isa dito siya sa mga bestseller. Kasi ang sarap, sir. Ang sarap masyado. Oo, kung magchichilang, ice to. Kasi ngayon lang din ako nakatikim. So, sir, natin na may ice, ha? Alright, sir. With ice naman. For extra cold. Serve with ice. So, kung anong, tamang-tama lang talaga to sa natin, sa pag-review. Nauuwaw na ako, sir. Yes, sir. Palamigin natin ng konti. So, sir, habang pinapalamig natin to, may mga katanungan ako sa inyo, sir. Alright. Tungkol naman ito sa alak, sa pag-iinom. Okay. So, sir, ilang taon po ba kayo natutong uminom ng alak? Ilang taon? Ilang taon kayo nun? As far as I can remember, sir, siguro around 10 years old. 10 years old? Hindi natuto, sir. Siguro nakatikim. Nakatikim, oo. Kasi, ayun, 10 years old siguro. 10. So, anong alak po yung una niyong natikman? Beer. Beer? Yung Pale Pilsen, no? Pilsen pa dati. Beer na beer, sir. Beer na beer. So, ano yung lasa nun sa inyo? Dati ang pait-pait. Ang pait niya talaga. Nagsuka pa nga sa Nagsuka kasi 10 years old ka pa lang. Oo. So, sino ba yung naka-influensya? Sino yung nagpainom sa inyo nun para uminom ka ng alak, yung beer na yun? Sa family kasi. Mga tito ko, sa probinsya. Ganun yun. Sir. May mga trip talaga yung meron talaga tayong tsuhi na yung tao nito.
ano ba tawag dyan mga kaswabe, yung tsuhin nating palabiro na. Mapag-trip. Mapag-trip. Siguro, ang ano kasi nun, sir, magpinsan kami, kami mga bata. Inaasar kami na, kung matapang ka nga, sige. Parang gano'n, Tama. Yun. Gano'n naman talaga Tapos may mga tsuhin tayong lasinggero. Tapos, ka-vibe naman ng magulang natin. Kaya, gano'n naman. Kaya okay lang din. Pero hindi naman ako uminom nun. Tinikman ko. Pero nung sir, yung uminom ka talaga, mga ilang taon ka na? Yung talagang masasabi natin na parang maliban doon, 10 years old ka, which is bata ka pa talaga, hindi mo pa alam yun. Yung kung kailan ka nag-start uminom, yung nakatikim ka na ng alak talaga na walang pumilit sa'yo. Siguro sir, 19 na. 19 na? Nasa legal age ka na. Legal age na. So ano naman po yung una yung natikman na alak? Marami sir, pero beer talaga. Yung pinaka-ano nyo? Beer talaga. Beer din. Okay. So parang nag-follow up lang kayo. Follow up na lang yan. For curiosity, bakit nagustuhan to nila? So parang ganun. So sinong naka-influence sa inyo? Friends lang din. Sir. Kasi yung nauna ay pinatikim lang naman sa inyo nun. So masaya po ba kayong natuto kayong uminom ng beer? Or napipilitan kayo? Or ano talaga, gusto niyo talaga din? Siguro dati, sir, gusto ko talaga matikman. Out of curiosity, guys, as teenager years. Parang ganun Parang, sige, tikman nyo natin. Parang ganyan. Tapos, tinikman, nagustuhan. Okay. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Pero hindi naman kayo yung masasabi natin. Lasinggero, no? Ay, hindi, sir. Hindi ako lasinggero. Ano lang tayo? Chill lang tayo. Chill lang. Hindi, occasionally lang. Occasionally. So, sir, ano yung first, second, third na brand ng alak yung paborito mong inumin? Yung brand at saka anong klase siyang alak? Okay. So, una, sir, siguro beer talaga. Beer? Anong brand ito, sir? Dati kasi beer na beer Beer na beer, yan yung yung hindi pa siya masyadong mapait. Matamis Asia Brewery yan. Asia Brewery, sir. Yan. Next is yung The Bar. The Bar Gin? The Bar Gin. Okay. Kasi yun na uso dati, sir. Siyempre, Sa panahon nyo, di ba? Generation nyo yun. Parang college life. Then, next, pangatlo? Siguro, nag-ano na yung Alfonso. Brandy na. So, isa yun yung mga favorite nyo. So, from beer, gin, naging brandy. So, meron ka pang hindi natikman, sir, na, meron ka pang hindi favorite na, tequila, yan, whiskey. Vodka. Siguro, sir, whiskey. Whiskey rin. Uminom din kayo ng whiskey. Okay. Time to time. Pero hindi ako talaga hard drinker. Na for hard drinks. Chill lang. Chill lang. Okay. So, dito tayo, sir, sa ano naman tayo, dun sa alak tayo kanina. So, ito naman, sir, back to business naman, no? Alright. Sige. Sino po yung local coffee shop owner ang gusto nyong makainuman? Local, sir, dito sa Philippines yan, Local siguro, sir, from the perspective of business aspect. Si Manny Villar siguro, sir. Manny Villar? Oo. Kasi may coffee shop din ba siya? Diba? Dear Joe, sa kanila family niyan So, gusto ko makita yung perspective niya about Coffee Project, hindi sa kanila. Sa kanila din yan. Kasi nakikita ko yan sa All Home. Dear Joe, andin sa may Villar City. Napakalaki na. Tapos meron silang bago dyan sa Villar City din. Yung glass, something. So, parang, gusto ko makita, sir. Gusto ko siya makausap. From the business perspective. Bakit coffee shop? At bakit ganun yung setup? Yun. So, ayun mga kaswabe, ito ay pangarap ni Sir Jan. So, kung ano mang sasabihin niya, yun talaga ay, gusto niya. So, sir, at saka maganda yung napili mong coffee shop. Marami din magagaling. So, pero gusto mo lang talaga yung very top of the line talaga. Hindi, kasi para siyang, gusto ko matuto sa kanya how he does business how he do business. Okay, siya yung gusto mo makainuman. At ano yung iinumin nyo kaya? Boss Manny Villar. Former senator. Siguro, sir, eto na. Lolea na. Yan yun. Okay, mag-chill lang kayo. Hindi kayo introduce natin sa kayo yung Lolea. Okay. So, sir, ito naman, nasa local tayo kanina. Sino naman po yung international coffee shop owner na gustong-gusto mo makainuman?
International, sir, si John Fowler. Sa Coffee Bean and Tea Leaf. Pero president siya ng Coffee Bean and Tea Leaf. Ganun. So anong ano nito? Anong lahi nito? Anong nationality niya? Ano po siya? American ata American. siya. American ata siya. Okay. So yun ang gusto mong makainom. At ano yung iinumin yung dalawa? Habang nagkikwentuhan kayo. Ito na rin, sir. Ito na rin. Ito na rin. Okay. So sir, malamig na siguro. Tikman natin Okay. kung anong lasa niya na malamig, no? Okay. So siya yung gusto mo ang John Fowler. ikwentuhan, makainuman kung bakit naging... Sa kanya naman, sir, gusto ko matutunan yung franchise perspective. Okay. Ito, sir, curious lang ako, bakit hindi si Starbucks? Si Starbucks kasi, sir, sabihin na natin okay si Starbucks. Pero when it comes to level, siguro, gusto ko talaga sa franchising. Yun talaga, Coffee Bean and Tea Leaf talaga. So, yun ang gusto mo. So, kasi, okay si Starbucks. Kilala si Starbucks talaga. Kilalang. Kaya nga, nabanggit ko, sir, kasi yun yung alam ko rin. Kasi, yun nga, hindi naman ako hindi ko naman ganong yung mga coffee. Kilala ko sino yung mga... Nagko-coffee ako, pero yung mga pangalan nila, sino may-ari, hindi gano'n. So, yun lang ako curious kasi pag sinabing international, ang alam ko ay si Starbucks. Yun yung ano ko. Tsaka maraming nakapila na siguro. Yun. Siguro. Pero ikaw, sir, na may alam sa coffee, at saka ito yung business mo, so kaya yung naging sagot mo. Okay. So, ayos yun, sir. Ayos yun. At least may natutunan din ako. Thank you. So, sir, dito tayo sa ano naman. Dahil siguro nagtayo ka ng business, syempre, namomotivate ka, nagbabasa ka ng mga, nagbabasa or nakikinig, nanonood ng kung sino man yung mga nagmo-motivate sa atin, no? So, sir, sino man yung local motivational speaker, at the same time, businessman, ang gusto mo makainuman, kung mabibigyan ka ng pagkakataon? Kung mabibigyan siguro ako ng pagkakataon to drink with someone na sa local, syempre si Kuya Ralph. Ralph Laico. Ralph, pakiulit, sir? Ralph Laico. Yeah. Laico. Ano ang niya, sir? Saan siya na-belongs? Actually, na kami, magkakilala na. Magkakilala kayo. Pero gusto ko pa magkaroon ng talks na about more sa business. Ay, Kuya Ralph, mission. Naman, sir, paki-shoutout naman si... Ayun, shoutout kay Kuya Ralph Laico. Founder po siya ng NBU. NBU. Newbold University. And NOAA Solutions. Okay. And tsaka marami pa po siyang business. So, siya yung gusto mong, Opo. Si Sir Ralph. Okay. So, may coffee shop din ba siya? Ngayon, actually, gumagawa sila ng cafe. Doon sa may lounge nila sa aesthetic area. Okay. So, ayun. Kaka-launch lang nila ng brand na yan. Okay. Ayun mga kaswabe, kung kagaya ko, naku-curious kayo kung sino si Sir Ralph ng NBU, search nyo na lang mga kaswabe para malaman nyo for more details kung sino si Sir Ralph. So sir, nabanggitan natin yung local motivational speaker na gusto nyo makainuman. Sino na po international motivational speaker ang gusto mo makainuman? Sa international, dati ko pa talaga itong ina-idol. Si Richard Branson. Sir Richard Branson. Richard Branson ng? Virgin Brands. Yung Virgin Airlines, no? Dami, sir. Hundreds of brands na Virgin ng pangalan. Okay. Itong nationality niya ay? British? British, no? British. Okay. British or Scot or Basta doon siya sa United Kingdom, no? Sa UK. Okay. So, si Sir Richard Branson. So, yun yung gusto mo makainuman. Yes, at ano yung iinumin niyo pala? Siguro, sir, mas hard na para mas makakaano na ako sa kanya. Mas makakakuha na ako ng maraming insights. Okay. Oo, tama. Kasi pag nakainom na siya, madadaldal. Okay. Masasabi niya sa inyo yung yung gustong... gusto yung malaman. So, kilala ko rin yan si Sir Richard. Nakikita ko rin siya sa sa YouTube, sa Facebook. Lumalabas din siya. Kasi, sir, the way he do branding talaga. As in,
Maganda, ang galing. Yung tumatatak sa isip mo, disruptive. Yung tinatawag nilang disruptive na branding. So, anong hard drink ang inumin nyo? Naku-curious ako. Jack Daniels. Jack Daniels. So, yun ang gusto nyong painom mo sa kanya? Yes, sir. Yeah. Okay. With anong... May Coke. Coke. Jack Cola. Oo. Okay. So, Sir Richard, malay mo, di natin Sir Richard, if you're watching. If you're watching, sir, di natin masasabi, di ba? Okay. So, sir, ito ay, dahil business mo ay coffee, no? Dahil business mo ay coffee, nako-curious lang ako. Ito, sir, ay katuwaan lang din naman, ha? Kung ikaw ay isang coffee, no? Kung ikaw ay isang coffee, anong klase ka na coffee? Hot ka ba? Or cold? Hot or cold? Or ice? Siguro, sir, kung siya akong iced coffee, hot coffee. Hot coffee ka? So, anong klaseng hot coffee ka? Hot cappuccino. Cappuccino. Ayun. Bakit naman ito yung napili mo na ano? Kasi masarap po. So, parang hindi sinabi mo, masarap ka. Ganon. Hot ka. Medyo. Okay, yun, sir, katuwaan lang naman natin yun. So, yung kasama yan sa interview mga kasama, yung katuwaan lang naman yun. Siyempre, yun ang business ni Sir Jan, kaya naitanong natin yun. So, sir, magbigay ka ng rate from 1 to 10. Kung gaano kahalaga sa buhay mo ang coffee. 1 is lowest, 10 is highest. Gaano kahalaga sa yung coffee? Level number 8. Sir. Number 8. Oo. Bakit number 8? Kasi mabubuhay ako pag wala siya. Pero mamamatay ako sir pag wala din kape. So, parang ganun. Ganun yung ganun siya kahalaga. Ganun kahalaga sa akin. Kasi speaking talaga, totoo to pag gumigising tayo, kailangan talaga natin ng coffee to kickstart the morning. Hindi naman lahat. Pero personally, I love coffee talaga kasi kailangan ko siya Parang drive siya sa akin, sir. Na gumawa ng trabaho. At saka kung stress ako, yun yung ko, sir, go to drink ko coffee. Tama. May mga ganun kasi talaga. May mga ganun na tao. At saka gusto ng, kunwari, parang hindi complete yung araw pag hindi ka Ayun, sir. Parang hindi na siya iniisip Kusang parang matik na. Matik na. Parang pagising mo, mag-CR ka, toothbrush ka, and then next is coffee talaga. Parang part of your routine na. Routine na siya. So parang hindi complete yung araw pag wala yung kape. Parang bitin or may hinahanap talaga. So 8 ka. 8, sir. 8 yung rate mo. Okay, sir. So, nabanggitan natin yung coffee. Ito, sir. Dahil umiinom ka, no? Okay. Magbigay ka naman ng rate from 1 to 10. Kung gaano kahalaga sa buhay mo yung alak. 1 is lowest, 10 is highest. Siguro, sir, honestly speaking, 5. 5 lang? Okay. I can live without it, pero I can't go na the whole year or the whole month na walang alak, siguro, sir. Okay. So, parang, pag niyaya ka ng mga barkada, go. Pero pag wala, okay lang. Okay lang. Parang ano lang kayo, nasa gitna lang. Nasa gitna lang, balance sir. lang. Balance lang. Pag nandyan siya, okay lang. let's drink. Pag wala, okay lang din. Kasi, hindi naman natin mapipilit lahat ng tao mag-inom. As well as, hindi naman natin mapipilit yung ibang tao na tigilan ng pag-iinom. So, yun. Personally, yung alak sa akin is parang, ano lang siya, the way of celebration. Kasi ibang tao, sir, lasinggero talaga. I mean, magpapakawala talaga. Pero for us, personally, for me, ayun, ginagamit ko yung alak for chill lang. To celebrate small wins, siguro. To talk with other people, di ba, sir? Ganun. Kasi minsan, nailalabas mo rin yung minsan nakaka-ano rin siya, parang masasabi nating siguro parang masabi mo, parang naging matalino ako. Parang gano'n lang, konti lang naman. Confidence booster. Yung parang gano'n. So masasabi nyo bang ang pag-inom ng alak ay bisyo or pampalipas oras lamang? Para sa akin, pampalipas oras. Pampalipas oras lamang.
pampalipas oras. Oh, kasi yung rate nyo, 5 lang, 5. diba? Okay. So, ganun, sir. So, iinumin natin muna nung may yelo, kung sir. anong lasa niya. So, cheers. Cheers. Malamig na siya eh. So, parang nabawasan yung ano. Nabawasan, sir. Dahil siguro sa yelo na lusaw ng yelo. No? Pero masarap pa rin. Masarap pa rin. Masarap pa rin. Kahit nalagyan siya ng yelo, tsaka natunaw na yung yelo, yung flavor niya hindi nawawala. Parang siguro 5% or 10% nawala yung tamis. Pero desirable pa rin yung desirable pa rin. So, sakto lang talaga siya pang chill lang, no? Sakto lang talaga pang chill. Sir. Hindi siya yung klase ng wine na yung iba kasi mga 13%. Malakas na yun. Malakas na. Kumbaga, ito 8 eh. 8 lang. At saka yung iba mapakla. Yung mga pure ano talaga wine. Pure wine. Ito kasi iba yata yung ginamit na grape nito. So sir, ito sir, medyo critical to question ko ha. Sige sir. Kasi marami na ako natanong nito. May mga tumanggap, meron namang ayaw. Okay. Kaya gusto ko rin malaman sa iyo. Isa kasi ito sa mga tanong ko talaga sa aking mga in-interview. Kumbaga sa mga mayaman, may pera, maliit na pera to. Pero sa mga kagaya natin na ano lang, yung mga startup business, parang malaki. So, depende lang din naman. So, sir, kapalit, 100 million. 100 million. Pero, hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag ka? Habang buhay na to, sir, hindi ka na iinom, hindi ka na titikim. Magpapas ba ako? Joke Kaya lang. nga, sir, yun yung isa to sa tanong sa lahat ng mga ini-interview ko. Hindi, sir, para magiging hypocrite ako pag hindi ko tinanggap yung 100 million. Ano sa tingin mo? Tapos, parang gusto ko din uminom ng alak bukas. Parang ganyan. Ano, sir? Anong sa tingin, sa ano nyo? Siguro ngayon, sir, ang gagawin ko, as a business person, tatanggapin ko yung pera. Tatanggapin mo siya. Pero hindi ka nainom, ha? Okay lang. Okay lang. So, yun, sir. May mga sumasagot din ng ganyan na tatanggapin nila. Meron namang ayaw. So, yun naman mga kaswabi ay karapatan naman na ini-interview natin yon. Personal. So, may mga nanonood na parang ang liit naman yan. Meron namang ang laki niyan. Diba? So, yun naman ay ayoko naman magsabing 1 billion. Parang napaka-OA na masyado. So, andito lang tayo sa yung hundreds million lang. Kasi yung 100 million mga kaswabe, pwede mo siyang, in your lifetime, pwede mo siyang makuha, no? 100 million, kaya, di ba? Bago ka mamatay, makukuha mo yan. Or, pwede rin hindi. Nakadepende yan kung gaano ka kasipag magtrabaho, dumiskarte. At pwede mo na siyang mahigitan, sobra-sobra pa. So, andito lang tayo sa moment na ito lang naman, di ba? So, sir, tatanggapin nyo, ha? Tatanggapin nyo. Joke lang. At hindi ka na iinom, ha? Okay. So, sir, bibigay ko sa'yo 100 million. Sir. Sa bank, joke lang din yan, sir. So, sir, ito, sir, huling tanong ko sa inyo, sir, ha? Huling tanong. Anong wine and liquor shop ang ma-recommend mo sa iyo mga friends, followers, at saka sa mga customers ng Coffee Brew? Sa Coffee Brew. Ayun. Lalayo pa ba tayo, sir? Siyempre, doon na tayo sa trusted, magandang service, and quality yung products. Sa Drink All Wine and Liquor Shop. Ayun. So, message nyo po sila. Sir. Ayun. Pag gusto nyo po, may FB page po. Meron, diba? Meron. So, ayun. Andyan yung FB page. May IG kayo, sir. Meron din po. May Lazada din sila. And also, si sir mismo magdi-deliver sa inyo. Ayun. And personally, di ba, sir? Yes, sir. Pag maraming order. Maraming orders. Ayun. Kasi bisa experience ko, may friends ako na, or may kilala ako na may bars. Tapos, sila din yung supplier. Tama, sir, kayo supplier. So, when it comes to transactions, ayun, okay na okay sila, sir.
Thank you, Sir Jan. Yeah. So, sir, sa ngayon, sir, ibibigay ko sa pagkakataon para i-invite ang ating mga kaswabe para pumunta dito sa inyong coffee shop, ang Coffee Brew. Kaya invite mo sila, sir. Ayun, so, una sa lahat, thank you, sir, sa opportunity for visiting. You're welcome, sir. Ayun. So, guys, if you're planning to have coffee, yung hindi naman mas social, pero andun yung passion, andun yung love sa coffee, and gusto nyo yung street vibes, gusto nyo ng calm lang, you can be who you are, you're welcome sa Coffee Brew. Ayun, so basically we are inviting all people to taste our products and to have coffee with us. Kasi we serve more than coffee. We serve vibe, we serve passion, and also, by supporting us, you are also supporting our local coffee farmers. Kasi sa local coffee farmers kami, sir, kumukuha ng beans namin. So, ang address po namin is dito lang po kami sa near Gate 1, Lasal, Dasmariñas, sa Block 2, Lot 22, Barangay Santa Fe, Dasmariñas City. And you can contact us sa events. Kung gusto niyo po magpabook ng events, coffee bar, meron din po kami, sir. 0905 or 0905-428-1445. Again, 0905-428-1445. Or you can message us through our Facebook page, Instagram, or TikTok sa Coffee Brew Official PH. Yeah. Or Coffee Brew PH Official. Ayun, dalawa lang po yan. And also, guys, kung gusto nyo po ng mga damit, mahilig sa clothing, sa street clothing, and meron din po kaming clothing store, which is UNQ, Prints and Apparel. Sa tabi lang yan ng Coffee Brew din, dito sa Dasmariñas. And also, we provide printing services sa tarpaulin, sa t-shirts, photos, and everything. Marketing collaterals na kailangan ng company nyo, we can talk. You can message me directly, actually, or you can message at our page sa Facebook at Unique Printing Services. Ayun. So, ayan, kung gusto nyo po makipag-business sa amin, to do business with us, we're so much and you're very welcome. And also, guys, if you are kung nakita nyo may tattoos ako, so, tropa ko lang din nagtatato din ako konti. So, you can check the page, Tiga Tattoo PH. Ayun, so, ayun, patato kayo doon. And also, sa, ano pa ba, sir? Sa paintings, siguro, we do arts din, we do graphic designs. You can message us, si Gray. You can message us sa Boombin Branding Solutions. And we do branding, we do marketing, and other marketing helps for your business. Yun. Thank you so much, Sir Jan. Thank you so much for sir. having us dito sa inyong napakagandang coffee shop. Thank you, so, sir. Yung mga kaswabe, sa side ko naman, inimbitahan ko kayo na pumunta at bumisita sa aming wine and liquor shop, Drink All Wine and Liquor Shop, located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imus, Cavite. Ayun, so thank you guys. Thank you kay Supermarns and hope to see you all dito sa coffee shop and also sa shop ni sir. So that's all. Thank you and have a good life.